Kung ikaw ay isang Pi Network user o investor, siguradong napansin mo na may bagong kaganapan sa ecosystem nito. At ito po ang pagpapakilala ng .pi domains. Ibig sabihin, maaari ka nang mag-bid para makakuha ng sarili mong domain gamit lang ang Pi coins. Dahil dito, marami ang nagmadaling makakuha ng premium domains tulad po ng Amazon.pi, Tesla.pi at saka Samsung Pi na umabot na sa 60,000 Pi coins ang halaga ng bids. Pero habang may excitement po sa bagong feature na ito, bumagsak naman ang presyo ng Pi coin ng 8%. Bumaba po ito sa $1.45. Kaya ang tanong po ngayon, maitutulak ba ng .pi domains auction ang presyo ng Pi coin pabalik sa $2 o higit pa? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang .pi domains at paano nga ba ito gumagana. Ayan, nito pong March 14, 2025 or Pi Day, in-announce ng Pi Network ang launching ng kanilang .pi domains auction. Ang event na ito ay tatagal hanggang June 28, 2025. At maaari lamang pong mag-bid gamit ang Pi coins. Walang ibang cryptocurrency o fiat money ang tinatanggap. Yan, Pi coins lang talaga. Ngayon ay ano po ang kahalagahan nito? Yan, una ay ang utility po ng Pi coin. Sa wakas ay nagkaroon na po ng bagong real world use case ang Pi coin. Hindi lang bilang isang speculative asset, kundi bilang panggastos sa isang mahalagang digital property. Ayan, pangalawa ay exclusive rights sa domain names. Kung ikaw ang nanalo sa auction para sa isang domain, ikaw ang magiging may-ari nito sa ecosystem ng Pi Network. Ayan. At pangatlo ay ang pagtibay ng Pi ecosystem. Ang lahat po ng kikitain mula sa auction ay gagamitin sa pag-develop ng Pi Network, lalo na sa mga bagong projects at saka events. Ang sistema po ng auction ay dynamic. Ibig sabihin ay may deadline ang bawat domain, pero kung may mag-bid bago ito matapos, automatic po itong mai-extend ng 24 hours. Dahil dito ay nagiging mas competitive ang bidding, lalo na para sa mga sikat na pangalan. Ngayon ay bakit po mataas ang demand para sa .pi domains? Ayan. Dahil ang Pi Network ay isang decentralized ecosystem, marami ang nakakita ng oportunidad sa branding at saka investment gamit ang .pi domains. Isipin mo na lang, kung ikaw po ay isang negosyante at nakuha mo ang Amazon.pi o Tesla.pi, posibleng maging mahalaga po ito sa hinaharap kapag lumawak o nag-expand ang paggamit ng Pi Network. Sa ngayon, isang wallet address pa lang ang naglagay ng bid na 60,000 Pi coins para sa mga domains na may kaugnayan sa malalaking brands tulad po ng Tesla, Samsung at saka Amazon. Nangangahulugan po na ito ay may mga malalaking players na interesado sa Pi ecosystem at willing pong gumastos ng malaking halaga ng Pi coins. Ayan. Pero, bakit naman po bumaba ang presyo ng Pi coin? Yan, meron po tayong video kanina tungkol dyan. Sa kabila po ng hype sa .pi domains, ay bumagsak pa rin po ang presyo ng Pi coin ng 8% pababa sa presyong $1.45. Bakit kaya? Yan, meron po tayong ilang mga posibleng dahilan dito. Una ay ang profit taking ng mga traders. Maaaring marami pong short-term traders ang nagbenta ng Pi coins matapos ang Pi Day para mag-take ng profits. Pangalawa ay bearish sentiment bago ang event.
Ayon po sa data mula sa CoinGlass, bumagsak din ang open interest ng PiCoin ng 6% nitong nakalipas na 24 oras. Sinyalis po yan na maraming traders ang nag-exit sa market. At ang pangatlo ay ang kakulangan po ng liquidity. Dahil hindi pa fully open sa external exchanges ang PiCoin, maaaring may limitadong buying pressure mula sa labas ng ecosystem nito. Ngunit sa kabila po ng pagbaba ng presyo, may mga analyst pa rin na positibo sa long-term trajectory ng PiCoin. Ngayon ay ito po yung gusto nating malaman dito. Maitutulak ba or maitutulak ba ng .pi domains auction ang PiCoin pabalik sa presyong $2 o higit pa? Ayon po sa mga eksperto sa crypto ay may posibilidad daw na bumalik sa $2 o higit pa ang presyo ng PiCoin. Pero may ilang pong mga kondisyon na kailangang mangyari. Una ay dapat pong lumakas ang demand para sa .pi domains. Kaya kung patuloy po na dadami ang gustong bumili ng domains gamit po ang PiCoins, posibleng tumaas ang utility ng token at madagdagan ang demand. Pangalawa ay dapat pong tumaas ang investor confidence. Kapag nakita po ng mas maraming investors na may real world use cases ang PiCoin, maaari po itong maging bullish factor. At ang pangatlo na kondisyon ay dapat po na magkaroon ng external exchange listings. Hanggang ngayon, ang PiCoin ay limitado pa rin sa loob ng Pi network ecosystem. Kaya kung ililista po ito sa mas maraming major exchanges tulad po ni Binance o Coinbase, mas maraming tao ang magkakaroon po ng access dito. Sa ngayon ay kinakailangang mabawi muna ng PiCoin ang $1.56 para masabi nating may bullish trend ito. Kung magtatagumpay itong basagin ang resistance level na ito, posibleng makita natin itong bumalik sa presyong $2 o ayon sa ibang analyst maging $10 para po sa long term or long term target. At ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng PiCoin. Kung ikaw po ay isang PiCoin holder o trader, meron po itong ilang bagay na meron pong mga ilang bagay dito na dapat po nating bantayan. Una ay kung gusto mong sumali sa .pi domains auction, siguraduhin mong nauunawaan mo ang mechanics at kung paano mo ito mapapakinabangan sa hinaharap. Pangalawa ay kung investor ka, bantayan mo ang price action ng PiCoin. Kung patuloy po itong bumaba, maaring hindi pa ito ang tamang panahon para magbenta. At ang pangatlo ay kung long-term believer ka naman sa Pi network, huwag pong magpanik. Ang ganitong volatility ay normal lamang po sa crypto. At kung magtagumpay po ang ecosystem nito, maaaring lumakas ang value ng PiCoins mo sa hinaharap. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay nasa experimental stage pa rin ang Pi network, kaya mataas pa rin ang risk ng pag-invest dito. Ngunit kung magiging matagumpay ang .pi domains auction at iba pang future developments, maaaring maging promising po ang ecosystem nito sa hinaharap. At ang pinakamahalaga, maging maingat po sa ating investments. Huwag po tayong magpapadala sa hype nang hindi muna ginagawa ang ating sariling research. Ang crypto ay isa pong high risk, high reward market. Kaya dapat alam mo kung paano po ito laruin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.